Tama po natin sa linya ng telepono si Major Philip Ines. Siya rin po ang Chief Public Information Officer ng MPD tungkol nga po sa kanilang paghahanda sa Nazareno. Magandang umaga po, Major Ines. Nazareno 2026. Laya at Diwang Dakila. Isang mapagpalat kalmadong umaga po. Ganun din po sa mga nanonood sa inyong programa ngayon. Okay, sir, handa na po ba ang MPD? Gaano kahanda dito nga sa inaasahang mas malaking bilang daw ng mga deboto ngayong traslasyon 2026? Yes, Ma'am Linya, handang-handa na po ang pamunuan ng Manila Police District yan at ng pamunuan din po ng ating PNP. Kung saan po mahigit kumulang 15,000 security forces ang gagamitin natin dito. Hindi pa po kasama dyan yung ating ibang ahensya ng gobyerno na taon-taon tumutulong sa atin. Kahapon naman niya, nagkaroon tayo ng send-off ceremony sa Quirino Grandstand kung saan po ipinakita po natin yung ating mga iba-ibang ahensya ng gobyerno na maglalatag po ng seguridad dito po sa Nazareno 2026. Okay. Okay. Major Philip, good morning po. Mix Bustos po ito. Para Yes, sir, po Mix. sa kaalaman lang po ng ating mga kababayan na syempre, maaring po mga taga Maynila or malapit po sa Maynila, usually po yung security, paano po usually yung deployment po nan? Ito po yung sinasabi po natin mga around 15,000 po na kapulisan. Yes, Sir Mix, meron tayong tatlong area na focus area natin kung tawagin. Ito yung Quirino Grandstand, yung mga segment na yung mismong ruta po ng Nazareno at yung Quiapo Shrine. Nandiyan po yung ating mga deployment. At yung pong paglalatan natin sa bawat segment po, pagdating po mamayang gabi, meron na po tayong Misa Mayor at pagtapos ng Misa Mayor, dyan na po mag-uumpisa yung ating prosesyon. Kung saan po meron po tayong 12 segment na daraanan. Lahat po ng segment, meron po to composite po ito, meron tayong PNP personnel, meron din po tayong mga iba pong mga ahensya ng gobyerno katulad po ng ating mga taga-DOH at iba-iba pa po. At ito nga po, ngayon po, ongoing po yung ating taunang pahalik dito po sa Quirino Grandstand. At yung huli po natin dito crowd estimate, oras-oras po, nagkakaroon po tayo dito ng ating crowd estimate. Meron na po tayong mahigit kumulang 9,000 po na mga Timothy ang naandyan ngayon sa Quirino Grandstand. Opo. Sir, isa rin po sa mga binabantayan ng media, yung tagal po yung oras po ng prosesyon, no? Usually po talaga oras lagpas 15, 18 hours. Ito po ba, may estimate po ba tayo? More or less yung pakikipag-ugnayan din po natin sa Quiapo Church, yung tagal po ng prosesyon po this year. Sir Mix, noong nakaraang taon ay tala natin mahigit 20 hours po yan. At ngayon naman po, inaasahan po natin na mas iigsi po ito. Pero ganun pa man, umigsi man po o humaba ang sa atin po dyan. Mailatag po natin ng maayos yung seguridad natin, ng tabingan natin ng may kaayusan po. At syempre, sa paalala po sa ating deboto na tumugod po tayo sa panawagan ng ating simbahan at ang otoridad. Marami po tayong mga public advisory dyan. At may mga safety tips din po tayo na pinopost po natin sa ating official social media account. Katulong po natin ang Quiapo Church at ang lokal na gobyerno po ng Maynila. Opo. So, sakaling magkaroon po ng di inaasahang insidente, mga emergency, ano po ang planong gawin ng MPD kapag may mga ganitong klase ng insidente? At ano po yung mga inaasahan nating insidente? Yes, Ma'am Minya, noong nakaraang taon, nakapagsala po tayo ng mahigit kumulang mga 300 po na mga medical cases, yung po mga nasaktan, nahilo. Ganun pa man po, meron po tayong mga contingency plan dyan kung saan nga po, katulad ng binanggit ko, hindi lamang po yung mga pulis natin ang naandyan sa bawat area na binabantayan, kundi may mga katulong po tayo dyan. Kasama po natin dito yung mga nabanggit ko kanina, yung ating pong Red Cross, yung ating DOH, at yung iba pa pong ahensya ng gobyerno. At lahat po ng senaryo, naisip na natin yan at taon-taon po pinaghahandaan natin na to. At sabi ko nga po, kung naitawid po natin nung nakaraang taon, naniniwala po tayo na ito pong Nazareno 2026 ay may tatawid natin ng banal, maayos at ligtas po. Opo.
What about yung mga incidents ng mga pickpocketing, mga ganyan, pagnanakaw, meron ho ba? Physical injury? May mga talaga pong hindi nating maiiwasan na meron po talagang manamantala dyan. Ang sa atin po dito, nakikiusap tayo dito sa ating mga kababayan, lalo na yung mga deboto natin na nandyan. Kung may mapapansin po kayo ng mga kahinahinalang mga individual, ipagbigay alam niyo po agad dito sa otoridad. Marami po tayong nakakalat sa mga personnel dyan, yung security personnel natin, yung mga police natin at iba pang mga ihos ng timbahan na tutulong po sa ating pagbantay sa seguridad. Po, may inaasahan rin ba o may nangyari na ba in the past sa mga insidente ng let's say violence, may nasaksak or nabaril? Sa atin ma'am, katulad po na nabanggit ko sa inyo kanina, meron lang po tayo mga naitala po ng mga nasaktan dahil hindi po talaga natin maiiwasan. Siksikan po talaga yan, balyaan talaga yan. Ang sa atin po dito, meron na po tayong mga contingency plan dyan. Meron na rin po tayong mga emergency lane na magagamit kung sakaling kakailanganin natin. At sabi ko nga po sa tingin po natin na nailatag na po natin ng maayos itong seguridad na to at wala na pong puwang para magkamali pa kami. So maximum tolerance policy pa rin po ang ating mga kapulisan. Tama kayo ma'am, pinakamataas po na antas ng pagtitimpi at patuloy po natin pinapaalalahanan yung ating mga deboto na ang totoong deboto po ay sumusunod sa tagubilin po ng simbahan at ng inyong otoridad. Opo. Sir, ang tanong ko naman po ngayon, ano po yung mga iba pa po mga, kumbaga, ibang protocols, especially sa pakikipag-ugnayan po ninyo sa simbahan na kailangan po natin mahigpit na i-enforce this year po sa traslasyon? Unang-una po, mayroon po tayo mga nilabas na mga public advisory. Ano po ba yung mga ipinagbabawal po natin dito? Katulad po nung pagdadala po ng payong o yung mga matutulis po na bagay. At meron din po tayong umiiral na gun ban at saka liquor ban dito sa lungsod ng Maynila. Kasama na rin po yung firecracker at pyrotechnic ban natin po. At yung pong mga botelya pong babasagin natin ay pinagbabawal din po yan. At syempre po yung pagdadala po ng bag. Pero kung hindi naman po natin na maiwasang magdala ng bag, yung mga transparent lamang po. At meron din po tayo dito pinapatupad na ordinansa. Ito po yung ating Manila Ordinance number 9134, yung tinatawag po nating balaklava. Isa rin po sa mga security measure natin yan, sabi para mabantayan pa natin ang ating mga kababayan. At ganoon din po, paalala din po dun sa ating mga vendors, bawal po tayo dun sa mga controlled area. Sabi ko po, sumunod po tayo dito sa mga panuntunan at nakikiusap po man po sa mga nakainom po ng alak. Huwag na po kayong pumunta dyan sa ating pong trastasyon. Tandaan po natin, ito pong piyesta na ito po yung ating pagdinilay-nilay na ipakita po natin yung ating pong antas ng pananampalataya. Hindi po magkaiba po yung tinatawag nating deboto sa panatiko. Ipakita po na tayo po ay deboto at hindi po panatiko. Opo. Sir, paano naman po ang mga medical emergencies? Yes, katulad po ng binanggit ko kanina, Sir Mig, meron po tayong mga contingency plan dyan. Meron po tayong mga nakaantabay na mga ambulance sa mga strategic location. Meron din po tayong mga medical personnel na mag-a-assist po sa ating mga kababayan. At sabi ko nga po, nung nakaraang taon po, nakapagtala po tayo ng 239 po na mga medical incident dyan po. At ngayon po, inaasahan natin, meron din po mangyayari na ganyan. Pero patulad po ng patuloy nating paalala, nakikiusap po tayo na sa ating mga kababayan na sumunod po tayo sa tagubilin po ng simbahan at ng inyong pong otoridad. Opo. So, mga ilan po ba yung inaasahan nating deboto na magpa-participate dyan sa traslasyon? Ma'am Ninya, nung nakaraang taon, nakapagtala po tayo ng mahigit 8 milyon na ating mga kababayan na nag-participate po dyan sa ating pong taudang pista ng Nazareno. At inaasahan din po natin na ngayong taon ay ganun din po at baka madagdagan pa po ang dami. Ang sa atin po dito, mailatag po natin ng maayos, banal at may kaayusan. At sabi nga natin, wala pong puwang na magkamali tayo sa paglalatag ng seguridad. Yun nga po Ano po ba yung nakikita nyo na maaaring magkamali? Ano ba yung mga insidente na sa tingin nyo most likely to happen or sa mga ganitong klaseng event? Una po, yung katulad nung nakita natin nung nakaraan, yung sinasalubong po nila yung andas at nagkaroon po talaga ng
delay po yung prosesyon at meron po sumasampa doon sa ating mismong andat dyan na nagdudulot po ng, sabi nga natin, ng mga pagkakapitsala pong katawan ng ating mga kababayan. Kasi nakita naman po natin, may mga kababayan po tayo na pupunta po sa mismong taas, pinakabubong, tatalon po doon sa mga tao. Alam naman po natin na makakasakit po tayo doon. At siyempre po, yung pinakapaalala natin dyan, maging mapagmatyan po tayo sa ating mga paligid. At kung meron tayong mapapansin na kayo na individual, ipagbigay alam niyo po agad sa inyong otoridad. Opo, na marami naman po dyan na nakakalat kaya madaling magsumbong at kapag meron kayong napapansin na, di ba, kahinahinala. Ano ho ba yung sinasabi niyong kahinahinala? Una naman, Linya, sabi nga natin, alam naman natin yung mga unusual na galaw ng mga tao dyan. Alam natin, sabi nga natin na may mga tao, katulad na nabanggit natin kanina, alam po natin na meron po talagang mananamantala dyan. Katulad yung mga panturukot o yung mga iba pa pong gagawa ng hindi kanais-nais dyan. Ang sa atin lang po, alam po nila na meron po silang mahihinga ng tulong, na andyan po yung mga police natin, nandyan din po yung iba nating mga security forces na nagbabantay. At hanggang, sabi nga po, tuloy-tuloy po yung ginagawa natin dyan na pagbabantay. So yun po sa Quirino Grandstand, nandito na po, nag-uumpisa na yung ating mga deployment. Kagabi pa po yan. Ganun din po sa Quiapo Church, may deployment na rin po tayo dyan. At yung mga pagdadaanan po, may mga skeletal deployment na rin po tayo. At sa ngayon po, Ma'am Ninya, Sir Mig, wala naman po tayo natatanggap na seryosong banta. Pero kung meron man po, hindi po natin to ikikipit balikat at magkakaroon po agad tayo ng assessment and evaluation. And finally, paalala po, sa mga motorista rin, kaugnay sa mga road closures po dahil sa traslasyon. Yes, Ma'am Ninya, nagkaroon na po tayo ng public advisory doon sa pagsasara ng kalsada dito po sa may Quirino Grandstand dahil para bigyan po ng puwang yung ating taunang pahalik. Ito po ay nagsimula po noong January 6 at pagdating naman po ng January 8, pagdating po ng alas 9 ng gabi, magkakaroon na po tayo ng pagsasarado ng kalsada. Ito po ay naipost na natin sa ating social media account at ganun din po yung mga rerouting natin na mga kalsada magagamit ng ating mga kababayan. At sabi ko nga po, ang pakiusap natin, kung wala naman po talaga kayong mahalagang gagawin sa lungsod ng Maynila, ipagpaliban nyo muna po. Talagang alam natin talaga may mga pagsisikip po talaga ng daloy ng trapiko dahil po sa mga pagsasarado ng kalsada. Opo, at walang pasok po dyan sa Manila? Tama po, idideklara pong holiday ang Friday, wala pong mga pasok sa mga tanggapan po. Maliban lang po dun sa mga nagbibigay po ng ating mga basic services po. Alright, pati sa eskwelahan, Yes. Opo. Tama kayo, Ma'am Ninya, wala din pong pasok yung mga estudyante natin dito sa lungsod ng Maynila. Alright, maraming salamat po, Major Philip Ines, ang ating spokesperson mula po sa Manila Police District. Thank you, sir. Maraming salamat, Ma'am Ninya, Sir Mig, sa ngalan po ng aming Chief PNP, ng aming pong Regional Director ng NCRPO at ng aming pong District Director, ang aming pong punong taga-Timon, Brigadier General Arnold Evangelista Abad. Makakaasap ko kayo sa mabilis, nararamdaman at kalidad na serbisyo para po sa Manila. Sa Kalbadong Magat. May bisita. Upo po kayo. Ang ating KOTD, Kaserbisyo of the